Ang Fort Santiago ay isang makasaysayang lugar sa Intramuros, Maynila, Pilipinas. Itinatag noong 1571. Ngayon, nandito tayo sa Fort Santiago, tinatawag na Muog ng Santiago. Isa ito sa pinakasikat na pasyalan dito sa Maynila. Matatagpuan ito sa Intramuros at madalas itong pasyalan ng mga batang gustong mag-field trip o maglakbay-aral. Tapos ay madadaan natin sa pagpasok sa bukana ng Fort Santiago ang isang maliit na sapa. So I'm trying to slide for a concept but it's a makikita natin dito ang isang malaking arko na gawa 5 siglo na nakalilipas. Ang Raha Sulaiman Theater ay may kahalagahan sa kasaysayan ng Intramuros, Maynila. Pinangalan nito kay Raha Sulaiman, isang Muslim na pinuno noong pre-kolonyal na panahon sa Luzon. Ang teatro ay tinatag bilang bahagi ng mga pagsisikap na mapanatili at itampok ang kultura at sining ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, ginamit ang tanghalan para sa iba't ibang kaganapan at pagtatanghal. Ito ay nagsilbing pambansang tanghalan para sa mga malalaking palabas, konsyerto at iba pang mga okasyon. Sa mga nagdaang dekada, dumaan ito sa ilang revolusyonaryo upang mapanatili ang kahusayan nito. Ito'y patuloy na nagbibigay espasyo para sa sining at kultura sa bansa. Noong 2019, itinalaga ang tanghalang Raha Sulaiman bilang pangalan nito na nagtataglay sa kasaysayan at alaala ng isang dakilang pinuno mula sa kasaysayan ng Maynila. Ang tanghalang Raha Sulaiman ay patuloy na naging bahagi ng yaman at kultura, sining ng Pilipinas na naglalaman ng mga tagpo at kasaysayan ng mga pambansang kaganapan. Ngayon ay dadako naman tayo sa Dungeon Jail. Ang Dungeon Jail ay isang lugar ng pagkakakulong na kakaiba at madalas na may komplikadong sistema ng seguridad. Ito'y hindi lamang isang simpleng bilangguan, kundi isang lugar kung saan ang mga bilanggo ay nahaharap sa iba't ibang pagsubok at papanganib habang sila'y nakapiit. Sa Dungeon Jail, maaaring makita ang mga malupit na kadena, mahiwagang pinto at mga mapanganib na nilalang na nagpapantay sa mga bilanggo. Ito ay ang bilangguang dungaw bilang bahagi ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila noong 1571 sa panahon ng kolonya sa pananakop sa Pilipinas. Ginamit ito bilang pasilidad sa pag-aalala at pagtuwing sa mga bilanggo at ito'y naging saksi sa iba't ibang yugto ng kasaysayan kabilang ang panahon ng kolonyalismo at digmaang pandaigdig. Sa panahon ng Hapones, noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging lugar ito sa pambubugbog at pang-aabuso laban sa mga bilanggo kabilang na ang mga maraming Pilipino nagtiis sa pang-aapi. Okay, she keep calling every single night. And I don't mind, but Ang tanong, ano-ano ang inyong mga natutunan sa pagbisita sa lugar na ito? Ikaw, anong natutunan mo sa pagbisita sa lugar na ito? Natutunan ko yung kahalagan ng lugar, tsaka yung kasaysayan ng ating yung pangit, Fort Santiago. Fort Santiago. Ako, ang natutunan ko dito sa Fort Santiago is yung, ang pinakatumatak is yung sa Dungeon Jail. Kasi, dun pa lang yung pa sa pagbaba natin, ibang-iba yung ano mo na... Oo, nakikilabutan ka na. Like, grabe po talaga siya. Na, sabi kasi sa base kasi sa research namin is, parang, pagpasok mo doon, mainit, ganun. Parang, ano kasi nga, sobrang kulog yung tapos nasa lugar, ilalim pa. ganun. Pero nung pumasok kami, doon namin na, parang, natutunan namin na, grabe pala talaga siguro yung pinagdaanan nila. Kaya tapos parang yung lugar na yun, yung baba mismo ng Dungeon Jail na yun, sobrang lamig na parang tipong sobrang lungkot ng lugar. Kasi sobrang sa makasaysayan, grabe talaga. Halatang, lalo na sa mga picture, makikita mo palang na grabe ang pinagdaanan ng lugar na yun. Yun ang pinaka natutunan ko din. Sa akin din, yung part ng pagpasok natin dun sa dungeon, pagpasok pa lang, aakalain mo na mainit siya kasi nga nasa ilalim, kulob.
Pero nung pumasok ako, kinilabutan ako, tapos ang lamig niya. Tapos makikita mo yung mga rebulto doon ng mga dating mga sundalo, tapos may mga picture pa ng mga tunay na larawan ng mga dating namatay doon. Nagulat pa tayo doon. Nagulat pa tayo kasi nga, hindi naman natin inaasahan na ganun yung itsura niya, as in madilim lang, pero hindi naman siya pala ganun kadilim. May mga ilaw din naman. Tapos makikita mo doon yung mga larawan ng mga biktima ng mga pang-aapi dati. Tapos yung ano nakalagay doon, The Manila Massacre. Ayun, tapos ayun habang nililibot lang namin yung dungeon na yon palabas, doon namin nakikita yung kung gaano naging pahirap talaga yung pananakop ng Hapones sa Pilipinas para sa mga And Pilipino. guess what, guys? Around 600 people din ang nakuha sa loob niya ng dungeon na yan. Sa loob nitong Fort Santiago na. Which is, ayun talaga yung nakakakilabot. Hindi dahil inisip namin na siguro dami namatay kaya ganito ganyan. Pero talagang hindi sa pagiging OA, talagang once na kayo or maybe first time siguro din natin. Kaya, Oo, dahil first time natin. Partida, hindi pa namin talaga alam na ganun pala talaga yung place na yan. Kaya, ayun. Isa din yung sa magandang anahin na sobrang need natin yung kasaysayan. No, tapos anong pangalawang tanong? Sa inyong palagay, na pag-alab ba nito ang inyong pagmamahal sa bayan at sa kasaysayan? Bakit? For me, yes. Napag-alab nito na sobra yung nararamdaman ko. Kasi, ayun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, hindi ko inaasahan na ganun pala talaga na maybe sa dati pa naman yun, parang wala lang sa akin nung una. Pero nung ako na mismo yung pumasok, which is, ayun nga, hindi ko talaga makakalimutan yung dungeon jail talaga. Yun talaga. Kaya for me, talagang mas inaano ko na if ever na may anuhin man ako, gusto ko talaga balik-balikan ng history. Ang kasaysayan talaga. Kasi talagang mararamdaman mo siya lalo na pag nandun ka na sa place eh. Hindi lang siya basta kwento. Yun eh. Hindi lang siya basta kwento. Hindi lang yung sa mga balik tanaw. Talagang once nandun ka na, talagang ay, grabe. Ikaw, anong naramdaman mo? Anong sa palagay mo yung napag-alab ba nito yung pagmamahal mo sa bayan? Oo, kasi grabe yung sakripisyo nila para makalaya sa natin. Maging, kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon dito, di ba? Which is, ayun no, ay meron din kasi kaming nakita sa may na parang, yung iba na dyan, sa around na ganong kadaming tao, may mga Pilipino din talaga na, ang sabi nga din na parang tinuturing ng hero. Kasi nga, talagang inano nila yung lives nila for this. Sobrang Sinakripisyo talaga nila. Para sa sobrang mga saya. Sobrang the best. Kaya, sabi nga nila, kapag once na narinig mo yung word na Intramuros, alam mong Fort Santiago agad. Diba? Kasi, grabe talaga. Siguro nung pagpasok ko pa lang sa Fort Santiago, ayun, makikita mo maganda yung lugar. Ganda. Pero, tapos, hindi mo alam na sa kagandahan ng lugar. Ang dami niyang kwento na napakasalimuot, na parang ang daming pinagdaan na parang maging kasaysayan talaga siya ng Pilipinas. Tapos, napag-alab niya yung pagmamahal ko sa bayan. Kasi grabe yung sakripisyo pala ng pinagdaanan ng mga nakaraang tao na para lang mabigyan tayo ng gantong kalaya na pamumuhay para malibot natin yung gantong kagandang lugar. Grabe yung naging napagdaanan ng mga tao dati, sakripisyo nila. Ayun, yun yung parang para sa akin naging dahilan kung bakit dapat natin pag-aralan yung kasaysayan. Tsaka yung maging pagbigyan ng kahalagahan yung mga kwento ng bawat lugar. Ayun. Yun po yung natutunan namin sa aming The best, para kami nag-field trip. Oo. Pero ang maganda dito, sariling namin, research. Then, ang maganda pa dito, maraming tao na nagbibigay din ng nila about this opinion. Yeah, about this place. Dami nagbibigay na ganto nga daw siya, ganto nga daw. Then, hanggang kami na nga, nakadiscover na, totoo nga naman, hindi lang siya puro haka-haka. Hindi sa pagiging OA, pero the best talaga.
the best ang history. Tsaka madaming dumadayo dito. Ngayon, kasabay namin, ang daming nagfi-field trip. Tapos, ang dami din na turistang dumadayo dito para lang makita talaga at tsaka malaman yung kasaysayan ng Fort Santiago. Yan, goods yun. Goods tong mapag-aralan. Tsaka goods to na ito yung napili naming lugar para i-documentaryo. Kasi first time namin dito at first time namin na malaman yung ibang mga impormasyon about sa Fort Santiago. Iba din yung pakiramdam pag ikaw na mismo yung nandito. So, yan. Bye-bye. Sana mag-enjoy kayo sa munting field trip namin. Field trip. Documentary. Bye. Bye. Paraga.